Ang malamig na tinig ni Doña Estrella Montenegro ay parang seda na humaplos sa balat ni Amara, ngunit may talim na tila kayang tumagos hanggang sa buto. Amara Hija, napalingon si Amara mula sa pagmamasid sa mga nagkikislapang ilaw ng Makati skyline mula sa dambuhalang salaming bintana ng Montenegro Tower. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting ilang taon na niyang pinapraktis sa harap ng salamin. Ma'am Estrella, sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ng Donya, matalas at mapanuri, ay tumigil sa suot niyang simpleng kulay perlas na bestida. Ang iyong suot? Napakasimple. Huminto ito sandali. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Amara ang paghatak ng lahat ng hangin sa silid. Pero bumagay naman sa'yo, elegante. Naramdaman ni Amara ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Sa mundo ng mga Montenegro, ang simple ay isang insulto, isang paalala na hindi siya kabilang, na kahit anong gawin nila, isa pa rin siyang dayuhan sa palasyong ito ng salapi at kapangyarihan. Salamat po. Halos pabulong niyang sagot. Iniwan siya ni Doña Estrella na nakatayo roon, bitbit ang isang baso ng champagne na hindi niya magawang inumin. Ito ang gabi ng ika-30 anibersaryo ng Montenegro Corporation. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa Pilipinas ay naririto. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng tunog ng mga mahihinang tawanan at mabibigat na usapan tungkol sa negosyo. Sa gitna ng lahat ng ito, pakiramdam ni Amara ay mag-isa lang siya. Hinagilap ng kanyang mga mata ang asawa. Nakita niya si Leonardo sa kabilang dulo ng ballroom, napapaligiran ng mga business associates. Tumatawa ito sa isang birong hindi niya narinig. Ang gwapo pa rin ni Leo, naisip niya. Ang tindig, ang porma, ang nangiti na unang nagpatibok ng puso niya. Pero ang nangiting iyon, matagal nang hindi para sa kanya. Lumapit ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, isang pilit ng ngiti na rin ang nakapaskil sa labi. Amara. Leo, sagot niya. Inayos niya ang kurbata nito na bahagyang tumabingi. Isang kilos na dapat sana'y puno ng paglalambing, pero naramdaman niya ang banayad na pag-iwas ng kanyang asawa. Okay ka lang? I'm fine, busy lang. Tumingin ito sa paligid, hindi sa kanya. Kailangan kong bumalik doon. Si Secretary Tan hinihintay ako. Hindi na siya sumagot. Pinanood na lang niya itong maglakad palayo, pabalik sa mundo, kung saan siya nababagay. At si Amara ay isang anino lamang. Para makatakas, dinala siya ng kanyang mga paa sa silid-aklatan ng gusali. Isang santuwaryo ng katahimikan sa gitna ng ingay. Umupo siya sa isang silyang balat, hinubad ang kanyang high heels at ipinikit ang mga mata. Dito, kahit sandali, maaari siyang maging si Amara Villanueva ulit, ang simpleng guro sa elementarya. Hindi si Mrs. Montenegro, ang palamuti sa braso ng isang CEO. Binuksan niya ang kanyang cellphone, isang paraan para ilayo ang isip. Nag-scroll siya sa mga social media feed, mga larawan ng masasayang pamilya, mga bakasyon sa malalayong lugar, isang kutsilyo na dahan-dahang tumatarak sa kanyang puso. At doon niya nakita isang post mula sa isang sikat na social media influencer, si Bianca Cruz, isang selfie. Nakasuot ito ng isang itim na damit, ang buhok ay nakalugay at ang mga labi ay kulay pula. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng pansin ni Amara. Ang nakakuha ng pansin niya ay ang nasa leeg nito. Isang kwintas na may pendant na hugis buwan na may maliit na bituin sa gitna. Kumislap ito sa ilaw ng kamera. Napigil ni Amara ang kanyang hininga. Pamilyar ang kwintas na yon. Napakapamilyar. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang gabi. 2 buwan na ang nakalipas. Kaarawan niya. Inabutan siya ni Leonardo ng isang maliit na kahon. "Happy birthday, mahal," sabi nito. At sa loob niyon ay ang kaparehong-kaparehong kwintas. Sinabi nito na espesyal yon, na pinasadya para sa kanya. Ngunit hindi pa niya iyon na isusuot.
Itinago niya ito, iniingatan para sa isang espesyal na okasyon. Isang espesyal na okasyon na hindi dumating. Nanginginig ang kamay ni Amara habang zino-zoom in niya ang larawan. Walang duda. Bawat kurba ng buwan, bawat kislap ng bituin. Iyon nga, ang caption sa ilalim ng larawan ay isang maikling salita na may kasamang emoji. Spoiled, isang salita. Pero para kay Amara, iyon ay isang buong sentensya ng pagkakanulo. Nanlamig ang buong katawan niya. Paulit-ulit niyang tinitigan ang screen, umaasa na baka nagkakamali lang siya ng tingin. Baka may kapareho lang talaga. Ngunit sa ilalim ng post, sa comment section, nakita niya ang isang komento mula sa isa sa mga kaibigan ni Bianca. OMG girl, is that the one from L? Bagay sa'yo. L. Leonardo. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumikha ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Pero hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na puno ng sakit. Ang lahat ng alaala, ang lahat ng matatamis na salita ni Leonardo tungkol sa kwintas. Ito lang ang nag-iisa sa mundo. Mahal, tulad mo, ay bumalik sa kanya na parang lason. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ilang minuto siyang nakatulala, nakatingin sa kawalan. Ang marangyang silid-aklatan ay tila naging isang kulungan. Pinilit niyang tumayo, kailangan niyang umalis, kailangan niyang makalayo. Pero pagbukas niya ng pinto, ang masayang tugtugin mula sa ballroom ay sumalubong sa kanya. Isang paalala ng pagpapanggap na kailangan niyang panindigan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng isang butil ng luha na hindi niya namalayang pumatak at naglakad pabalik sa gitna ng mga tao na may ngiti sa labi. Isang basag na ngiti. Nang matapos ang gabi, ang biyahe nila pauwi ni Leonardo ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Are you okay? Kanina ka patahimik. Tanong ni Leonardo, bahagyang amoy alak. Pagod lang. Maikli niyang sagot. Ang mga mata ay nakatuon sa mga ilaw ng kalsada na mabilis na dumadaan. Pagdating sa kanilang mansyon, nauna siyang umakyat sa kanilang silid. Hinubad niya ang kanyang bestida at nagsuot ng simpleng pantulog. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinihintay ito. Pumasok si Leonardo na sumisipol-sipol pa, tinanggal ang kanyang coat at basta na lang inihagis sa isang silya. Hindi na nakatiis si Amara. Leo, mahina niyang tawag. Sagot nito habang nagtatanggal ng sapatos. Yung kwintas. Natigilan ito. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay bahagyang nanliit. Ano ang meron sa kwintas? Yung binigay mo sa akin nung birthday ko. Nanginginig ang kanyang boses. May kapareho ba yon? Napakunot ang noo ni Leonardo at isang bakas ng inis ang gumuhit sa mukha nito. What kind of question is that? Siyempre wala. I told you it was one of a kind. Sigurado ka? Kit niya. Tumayo ito ng tuwid at hinarap siya. Amara, pagod na pagod ako. Pwede bang bukas na natin pag-usapan kung ano man yang nasa isip mo? Guni-guni mo lang yan. Tumalikod na ito. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Iyon na iyon. Walang paliwanag. Walang pag-aalala. Isang pagwawalang bahala sa sakit na nararamdaman niya. Napayuko na lang si Amara. Talunan. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Habang nakatalikod si Leonardo patungo sa banyo, umilaw ang cellphone ni Amara na nasa ibabaw ng bedside table. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Naglalaman ito ng isang maikling pangungusap. Kung gusto mong malaman kung nasaan talaga ang asawa mo tuwing gabi, pumunta ka sa address na ito. Sa ibaba, nakasulat ang address ng isang condominium unit sa Taguig, ang address ng apartment na minsang sinabi ni Leonardo na kanilang lihim na tagpuan
na binili nito para lang sa kanilang dalawa. Hindi gumagalaw si Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng cellphone sa address na tila sinusunog ang kanyang mga daliri. Isang bitag, isang masamang biro. Iyon ang sinisigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Huwag kang maniwala, Amara. Huwag mong hayaang sirain ka ng isang text mula sa kung sino. Pero may isa pang boses sa loob niya. Isang boses na pagod na sugatan na matagal nang naghihinala. Ang boses na yon ang nagsabing, alam mo na ang totoo. Kailangan mo lang makita. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ay marahas na humahampas sa salaming bintana. Tila nakikidalamhati sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-isip pa. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang susi ng kotse sa ibabaw ng kanyang tokador at walang lingon-likod na lumabas ng kwarto. Nadatnan niya ang isang katulong sa pasilyo, ngunit hindi niya ito pinansin. Dire-diretso siyang bumaba ng hagdanan at lumabas ng mansyon, papasok sa gitna ng umuulan na gabi. Ang pagmamaneho patungong Taguig ay malabo sa kanyang alaala. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagiging mahahabang guhit ng kulay sa basang kalsada. Ang windshield wipers ay hirap na hirap sa pag-alis ng tubig, tulad ng hirap na hirap niyang pag-alis sa mga alaala na biglang umaatake sa kanya. This is our secret world, mahal. Just for us. Ang boses ni Leonardo noong ibinibigay nito sa kanya ang isang duplicate key ng apartment. Nakangiti pa ito noon, isang ngiting tapat, o yun ang akala niya. Kapag gusto nating takasan ng lahat, dito tayo pupunta. Walang Doña Estrella, walang Montenegro Corporation. Ikaw lang at ako. Mga sirang pangako, mga kasinungalingan na binalot sa matatamis na salita. Nang marating niya ang condominium building, ipinarada niya ang kotse sa isang madilim na sulok. Hindi siya bumaba kaagad. Tumingala siya at sa ika-23 palapag nakita niya ito. Isang bintana na may malamlam na ilaw. Ang bintana ng kanilang lihim na tagpuan. Ang ulan ay lalong lumakas. Bumaba si Amara ng kotse. Hindi niya alintana ang panunuot ng lamig sa kanyang manipis na pantulog. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang yelo, ngunit wala itong panama sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Habang naglalakad siya patungo sa entrance, bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 libra. Pumasok siya sa elevator at habang umaakyat ito, pakiramdam niya ay sabay nitong hinihila pababa ang kanyang puso. Nang huminto ito sa 23rd floor, huminga siya ng malalim. Naglakad siya sa pasilyo hanggang sa marating ang pamilyar na pinto. Unit 23B. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Inilabas niya mula sa bulsa ang susi na matagal na niyang itinatago. Isinuksok niya ito sa seradura. Pinihit. Ang mahinang tunog ng pag-click ng kandado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na parang putok ng baril. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Isang matamis na pabango na hindi sa kanya. Isang pabangong pambabae na nakahalo sa pamilyar na amoy ng cologne ni Leonardo. Sumunod ang kanyang nakita. Isang pares ng stiletto heels na basta na lang iniiwan malapit sa pinto. Isang mamahaling handbag na nakapatong sa mesa. 2 baso ng wine sa coffee table. Ang isa ay may bakas ng pulang lipstick. At pagkatapos, sa may sofa, nakita niya si Leonardo. Nakaupo ito, walang pang-itaas na damit. Leo? Halos paos niyang tawag. Nagulat itong napalingon sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkagulat at pagkatakot. Amara, anong ginagawa mo rito? Bago pa siya makasagot, isang boses ang narinig niya mula sa direksyon ng kwarto. Babe, sino yan? Lumabas si Bianca Cruz mula sa silid. Wala itong suot, kundi isang puting dress shirt ni Leonardo
na halos hindi natatakpan ng kanyang mahahabang hita. Ang buhok nito ay magulo at sa mukha nito ay may isang mapanuksong na ngiti. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang napalitan ng isang mapanghamak na ngisi nang makita siya nito. Parang gumuho ang mundo ni Amara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan ay nasa harap na niya ngayon, hubad at walang awa. "Ah, so the wife is here," sabi ni Bianca. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Lumakad ito at tumayo sa tabi ni Leonardo. Ipinulupot ang braso nito sa balikat ng kanyang asawa na parang tropeo. "Leo," muling sabi ni Amara, ang boses ay basag. Naghahanap siya ng kahit anong paliwanag, kahit anong pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ang nakita lang niya ay pag-iwas. "Amara, I can explain." "Explain what, Leo?" Putol ni Bianca. Hinarap nito si Amra. Explain na pagod na siya sa isang boring na asawa, na mas gusto niya ang isang tunay na babae. Lumapit ito ng isang hakbang. "Ano, ma'am? Akala mo ba ang isang probinsyanang guro ang kayang pumigil sa isang Montenegro?" Ang mga salitang yon ay tumama kay Amara na parang sampal. Mas masakit pa sa sampal. Isang nag-aapoy na galit ang biglang pumalit sa sakit na nararamdaman niya. Isang galit na nagmula sa lahat ng gabing mag-isa siyang naghintay, sa lahat ng pilit ng ngiti, sa lahat ng pagtitiis. Hindi niya pinansin si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Leonardo. Naglakad siya papalapit dito. At sa isang iglap, ang kanyang kamay ay dumapo ng buong lakas sa pisngi nito. Pak! Ang tunog ay umaling-awngaw sa buong silid. Napahawak si Leonardo sa kanyang pisngi. Gulat na gulat. "Huwag kang gumawa ng eksena, Amara," sigaw nito. Sa wakas ay nagpakita ng emosyon. Inis. Hindi pagsisisi, kundi inis. Hinawakan nito ang braso niya ng mahigpit. "Let's talk about this at home." "Home?" Tumawa si Amara, isang tawang walang saya. "Saan? Sa mansyon kung saan anino mo lang ako? O dito? Dito sa lihim na tagpuan natin?" Hinila niya ang kanyang braso. At sa sandaling iyon, isang matalim at biglaang kirot ang naramdaman niya sa kanyang puson. Isang kirot na napakatalim, na halos mapaluhod siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, napasinghap. "Anong nangyayari sa'yo?" Tanong ni Leonardo. Ang inis sa boses ay napalitan ng bahagyang pag-aalala. Hindi siya makasagot. Isa pang bugso ng sakit ang dumaloy sa kanya. Mas matindi kaysa sa nauna. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga mukha ni Leonardo at Bianca ay naging malabong mga hugis. Naramdaman niya ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang gulat na sigaw ni Bianca. At pagkatapos, wala na. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Amara ay ang kulay. Puti. Isang nakakasilaw, walang katapusang kaputian, ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Sumunod ang amoy. Isang matalim, malinis na amoy ng gamot at antiseptiko, at sa wakas, ang pakiramdam. Isang malalim na guwang sa kanyang kalooban, isang pakiramdam ng pagiging hungkag, na para bang may isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao ang bigla na lang kinuha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang hospital room. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kirot sa kanyang puson ang pumigil sa kanya. Napahawak siya roon. Dahan-dahan, bumalik ang mga alaala. Ang apartment. Si Bianca. Ang sigaw ni Leonardo. Ang sakit. Ang sanggol ko. Isang pinto ang bumukas at pumasok ang isang doktor na may edad na. Ang muka ay mababakas ang awa. "Mrs. Montenegro, mabutit gising ka na." Ang baby ko, Doc?" Tanong ni Amara. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. "Okay lang ba siya?" Umupo ang doktor sa tabi ng kanyang kama.
Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Amara, I'm so sorry. Hindi na niya kinailangang marinig ang kasunod. Alam na, alam na niya. Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang luhang mainit sa kanyang pisngi. Sumunod pa ang isa. At isa pa. Walang hagulgol, walang sigaw. Isang tahimik na agos lamang, isang ilog ng pighati na dumadaloy mula sa isang pusong winasak. Itinuon niya ang kanyang paningin sa bintana. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang langit ay kulay abo pa rin, mabigat at walang buhay. Tulad niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaganoon. Maya-maya, muling bumukas ang pinto. Pero hindi na ang doktor ang pumasok. Si Doña Estrella Montenegro, nakatindig na parang isang reyna sa kanyang itim na terno. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na kawalang pakialam. Sa likod nito, parang isang anino, ay si Leonardo. Ang kanyang asawa ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig, sa dingding, kahit saan. Wag lang sa kanya. Mabuti naman at maayos ka na. Simula ni Doña Estrella, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Walang kumusta ka. Walang nakikiramay ako. Tinitigan lang siya ni Amara. Ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang nanlalamig na galit. Ang insidenteng ito ay isang abala, patuloy ng matanda, na para bang ang pagkawala ng kanyang apo ay isang maliit na problema lamang sa negosyo. Kaya't minabuti naming bilisan ang lahat para matapos na ang gulo. May inilapag ito sa bedside table, isang makapal na folder ng mga dokumento at isang fountain pen. Ano yan? Tanong ni Amara, kahit alam na niya ang sagot. Divorce papers. Simpleng sagot ni Doña Estrella. At isang non-disclosure agreement. Pipirmahan mo yan at titiyakin ng pamilya Montenegro na hindi ka maghihirap. Isang malinis na hiwalayan. Isang tawang mapait ang kumawala sa lalamunan ni Amra. Malinis? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Leonardo. Nakita ni Amara ang pagsusumamo sa mga mata nito. Pagsusumamo na, huwag na siyang gumawa ng gulo. Pagsusumamo na, tanggapin na lang ang lahat. Isang duwag. Yan ang asawa niya. Isang duwag. Amara, please! Pakiusap nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Pinirmahan mo na ba? Malamig na tanong ni Amara, nakatingin kay Leonardo. Yumuko lang ito bilang sagot. Kinuha ni Doña Estrella ang folder at binuklat ito sa huling pahina kung saan kailangan ng kanyang pirma. Huwag mo nang patagalin pa ito, Amara. Para sa ikabubuti ng lahat. Tumingin si Amara sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. At pagkatapos ay sa kanyang kamay. May maliit na gasgas doon mula sa kanyang pagbagsak kagabi. Sa ibabaw nito, may isang maliit na patak ng tuyo ng dugo. Ang dugo na nawala. Ang buhay na nawala. Kinuha ni Leonardo ang pen at marahang inilagay sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdulot ng kuryenteng puno ng pandidiri. Kay Amara, hindi na siya nagsalita. Wala nang luhang tumulo. Ang naroon na lang ay isang nagyayelong kawalan. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, ibinagsak niya ang dulo ng panulat sa papel. Isinulat niya ang kanyang pangalan. Amara Villanueva. Hindi na Montenegro. Ang bawat letra ay isang pako na ibinabaon sa ataol ng kanyang nakaraan. Ang pirma na tumapos sa lahat. Nang matapos, binitawan niya ang pen na para siyang napaso. Magaling, sabi ni Doña Estrella. Kinuha ang mga dokumento. May mag-aasikaso ng lahat ng bayarin dito. Paglabas mo, may sasakyan ng maghahatid sa'yo pabalik sa mansyon para kunin ang mga gamit mo. Bibigyan ka ng 1 oras. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad palabas na parang isang transaksyon sa negosyo ang katatapos lang. Sumunod si Leonardo. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, huminto ito sa may pinto.
Hindi pa rin ito lumingon. "I'm sorry, Amara," bulong nito, bago isara ang pinto at iwan siyang mag-isa sa kaputian at katahimikan. "Sorry." Isang salitang walang kwenta. Kinahapunan, tulad ng sinabi, isang itim na kotse ang naghatid sa kanya sa mansyon ng mga Montenegro. Ang mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Pagpasok niya, ang mga katulong ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Walang nagsasalita. Umakyat siya sa kwarto nila ni Leonardo. Sa kwarto ni Leonardo, ang lahat ng gamit nito ay naroon pa. Ang sa kanya, tila inihanda na. Isang maliit na maleta lang ang nandoon, naglalaman ng mga damit at iilang personal na gamit na dinala niya noong ikinasal sila. Hindi siya umiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. Kinuha niya ang maleta at bumaba na. Sa kanyang paglabas sa malaking pinto, hindi niya mapigilang lumingon sa huling pagkakataon. Ang palasyong yon, na puno ng mga pangarap niya noon, ay isa na lang ngayong malamig na puntod. Naglakad siya palabas ng gate, bit-bit ang maliit na maleta. Walang direksyon, walang pupuntahan. Sumakay siya sa unang bus na huminto. Hindi niya tiningnan kung saan ito papunta. Ang mahalaga, makalayo siya. Habang umaandar ang bus, umupo siya sa tabi ng bintana. Ang mga pamilyar na tanawin ng Makati ay dahan-dahang lumalayo, napapalitan ng mga gusaling hindi niya kilala. Doon, sa wakas, bumalik ang mga luha. Isang tahimik. Walang patid na agos habang pinapanood niya ang paglubog ng araw at ang pag-iisa niya sa isang mundong biglang naging dayuhan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa sa mga kaibigan niyang guro. Ngunit ang numero ay hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Ang boses ay paos. "Hello?" Isang kalmado, matatag na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit may bigat at katiyakan. "Si Gengawa Villanueva po ba ito?" "Sino to?" tanong niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At pagkatapos, sinabi ng lalaki ang mga salitang magpapabago sa lahat. "Ang pangalan ko ay Samuel Reyes. Naniniwala akong mayroon tayong iisang kaaway. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming pwedeng mangyari. Ang isang sugat ay maaring maghilom at mag-iwan ng peklat. Ang isang binhi ay maaring tumubo at maging isang matatag na puno. Ang isang babaeng winasak ay maaring buuin muli ang kanyang sarili, piraso bawat piraso, hanggang sa maging isang bagay na mas matibay, mas matalas, at hindi na makikilala." Sa penthouse office ng isang nagtataasang gusali sa Ortigas, isang babae ang nakatayo sa harap ng salaming bintana na abot kisame. Ang tanawin sa labas ay isang dagat-dagatan ng mga ilaw. "Handa ka na ba?" Ang tanong ay nagmula sa isang lalaking nakaupo sa isang leather armchair. Si Samuel Reyes. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang buhok ay nagkaroon na ng ilang hibla ng puti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at puno ng determinasyon. Ang babae ay dahan-dahang humarap. Wala na ang simpleng bestida at ang mahinhing ayos. Ang suot niya ngayon ay isang itim na power suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok, na dati laging nakapusod lang, ay bagsak na ngayon sa kanyang mga balikat, tuwid at makintab. At ang kanyang mukha ay pamilyar pa rin, ngunit ang ekspresyon ay ganap ng iba. Wala na ang bakas ng pagiging mahiyain. Ang naroon ay isang kalmadong awtoridad, isang malamig na kumpiyansa. Tinanggal niya ang kanyang salamin sa mata, at sa pagtanggal niyon, tila may isang belo na naali. Ang kanyang mga mata, na minsay puno ng lungkot, ay nagliliyab na ngayon sa isang layuning hindi matitinag. Hindi na siya si Amara Villanueva. "Isinilang ako para maging handa, Samuel." Sagot niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Sa mundo ng negosyo, kilala siya bilang si Mara V.
ang misteryosa at napakatalinong CEO ng Sikap Academies, isang mabilis na lumalagong chain ng mga vocational and skills training centers na kinukuha ng malalaking korporasyon para sanayin ang kanilang mga empleyado. Nakatanggap ako ng balita, sabi ni Samuel. Inilapag ang isang tablet sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang Montenegro Corporation ay maglulunsad ng kanilang pinakamalaking real estate project sa susunod na buwan, isang luxury residential complex sa Alabang. Ang nakatoka sa proyektong ito, walang iba kundi si Leonardo Montenegro. Lumapit si Mara sa mesa at tiningnan ang screen. Isang larawan ni Leonardo ang nakapaskil doon, nakangiti sa mga kamera, mukhang mas mayabang at mas kampante kaysa dati. Sa tabi nito, nakapulupot ang braso ni Bianca Cruz Montenegro na isa na ngayong ganap na socialite. Hindi kumurap si Mara, walang emosyon na gumuhit sa kanyang mukha. Maganda, sabi lang niya. Iyan ang unang bibitakin natin. Mayroon akong insider na nagbigay ng mga financial projection ng proyekto. Patuloy ni Samuel, nag-swipe sa screen para ipakita ang mga numero at graph. Masyado silang agresibo. Ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa pagkuha ng isang malaking anchor tenant para sa commercial spaces sa ground floor. Kung hindi nila yon makukuha sa loob ng unang 6 na buwan, ang buong proyekto ay malulubog sa utang. At sino ang tinatarget nilang anchor tenant? Tanong ni Mara. Kahit alam na niya ang sagot, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Samuel. Isang malaking BPO company na naghahanap ng bagong training hub para sa kanilang 10,000 empleyado. Isang BPO company na kasalukuyang kliyente ng Sikap Academies. Kung gayon, sabi ni Mara, kinuha ang kanyang tablet at nagsimulang mag-type. Oras na para bigyan sila ng isang alok na hindi nila matatanggihan. Isang alok na malayo sa Alabang. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Mara. Isang madilim na gabi sa isang maliit na apartment sa Quezon City, 5 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod habang si Samuel ay nakatayo sa kanyang harapan. Tinulungan nila akong itago ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng asawa ko. Sabi ni Samuel noon, ang boses ay puno ng pait. Isang kaso ng medical malpractice sa isa sa mga ospital nila. Binayaran nila ang lahat para manahimik. Ang pera at kapangyarihan ng Montenegro. Iyan ang pumatay sa kanya. Gusto kong bumangon. Bulong ni Amara noon. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi. Pero hindi ko alam kung paano. Tuturuan kita, sagot ni Samuel. Gagamitin natin ang batas. Gagamitin natin ang kanilang sariling laro, laban sa kanila. Pero kailangan mong maging matatag. Kailangan mong kalimutan si Amara. Mula ngayon, ikaw ay isang mandirigma. At iyon nga ang ginawa niya. Natigil ang kanyang pagbabalik tanaw nang muling magsalita si Samuel. Bukas, may gaganaping business conference sa isang hotel sa Makati. Ang Montenegro Corporation ang main sponsor. Magiging keynote speaker si Leonardo. Alam ko, sabi ni Mara, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Nakatanggap ako ng imbitasyon. Pupunta ka? Siyempre, sagot niya. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Panahon na para magpakilala ang multo ng nakaraan. Kinabukasan, sa grand ballroom ng hotel, abala ang lahat. Ang pangalan ng Montenegro ay nakabalandra kung saan-saan. Si Leonardo, sa gitna ng entablado, ay nagbibigay ng isang talumpating puno ng mga magagarang salita tungkol sa pag-unlad at kinabukasan. Sa audience, si Bianca ay abala sa pagpopost sa social media. Suot ang isang diamanteng kwintas na mas malaki pa sa kwintas na dati naging dahilan ng pagguho ng mundo ni Amara. Nakatayo si Mara sa likuran, tahimik na nagmamasid. Nang matapos ang talumpati, bumaba si Leonardo sa entablado at sinalubong ng mga papuri. Naglalakad ito na parang hari. Sa kanyang paglalakad,
Sinadya ni Mara na maglakad din sa direksyon nito. Nang magkasalubong sila, sinadya niyang aksidenteng mabangga ang balikat nito, dahilan para mahulog ang hawak niyang folder at kumalat ang mga papel sa sahig. "Ay, sorry," sabi niya. Ang boses ay sadyang ginawang mas matinis. "Miss, tumingin ka sa dinadaanan mo." Iritableng sabi ni Leonardo. Ngunit natigil ito nang yumuko para tulungan siyang pulutin ang mga papel. Yumuko rin si Mara. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lang ang layo. Tumingin si Leonardo sa kanyang mga mata. 1 segundo, 2, isang bahagyang pagkunot ng noo na para bang may isang malayong alaala na sinusubukang kumawala. Ngunit agad din itong nawala. Para sa kanya, isa lang siyang estranghero, isang babae sa business suit. "Salamat, sir," sabi ni Mara. Kinuha ang mga papel mula sa kamay nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanya. "Wala yon," sagot ni Leonardo. Tumayo ng tuwid at inayos muli ang kanyang damit. "Just be careful next time, ma'am." Tumalikod na ito at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Mara na nakatayo. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ma'am, hindi niya ako nakilala." Perpekto. Nagsisimula pa lang ang laro. Mayroong kakaiba sa babaeng iyon. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Leonardo habang pinapanood niya itong maglakad palayo. Hindi ang kanyang ganda, kahit na aminin niya, napakaganda nito sa isang paraan na hindi nakakasawa. Elegante, sopistikada, hindi rin ang kanyang pananamit kahit na ang suit nito ay tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kakaiba ay ang kanyang mga mata. Sa sandaling nagtama ang kanilang paningin, may naramdaman siyang isang pamilyar na kislap. Isang kislap ng sakit, ng determinasyon, hindi niya matukoy. Para itong isang multo mula sa isang panaginip na hindi niya matandaan pagkagising. Pero agad din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Marahil ay dala lang ng pagod. "Sino yon, babe?" Ang matinis na boses ni Bianca ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito, kumapit sa kanyang braso. Ang matamis na pabango nito ay sumasalakay sa kanyang pangamoy. "Parang seryoso ang pagkakatingin mo sa kanya, ha?" "Wala. Nabangga ko lang." She dropped her papers. Sagot ni Leonardo. Pilit nang ngumingiti. "Tara na. Hinihintay na tayo ni Mr. Tan." Ngunit habang naglalakad sila, hindi maalis sa isip niya ang babae. At lalo pa itong tumatak ng sa kalagitnaan ng hapunang yon. Sa isang VIP dinner, para sa mga piling investor, muli silang nag-cruise ng landas. Ipinakilala ito sa kanya ni Mr. Tan, ang isa sa pinakamalaking negosyante sa bansa. "Leonardo, I'd like you to meet Mara V," sabi ni Mr. Tan. Iginagabay ang babae palapit sa kanila. Siya ang utak sa likod ng Sikap Academies, ang pinakamagaling sa larangan ng corporate training ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Leonardo. Sikap Academies. Sila ang kumpanyang pilit nilang kinukuha para maging partners sa kanilang training programs. Ilang beses na silang tinanggihan nito at ang CEO na laging kinakatawan lang ng mga abogado nito ay hindi kailanman nagpapakita. Hanggang ngayon. "Miss V, isang malaking karangalan," sabi ni Leonardo. Inilahad ang kanyang kamay. Tinanggap ito ni Mara. Ang pagkakahawak ay matatag at puno ng kumpiyansa. "Mr. Montenegro, maganda ang inyong talumpati kanina." "Salamat," sagot ni Leonardo. Bahagyang nagulat. "Narinig kong mahirap kayong mahagilap. It seems this is my lucky day." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Mara. "Nandito lang ako para makinig sa mga oportunidad." Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Leonardo. Oportunidad. Kung ganoon, mabilis niyang sabi, "Baka maaari tayong mag-usap. Mayroon kaming isang malaking proyekto sa Alabang. Isang proyektong sa tingin ko ay perpekto para sa expansion ng Sikap Academies.
Talaga ba? Sabi ni Mara. Ang isang kilay ay bahagyang tumaas, nagpapakita ng interes. Sa sumunod na linggo, ang buhay ni Leonardo ay umikot kay Mara V. Nag-set sila ng isang business meeting. Sa boardroom ng Montenegro Corporation, si Mara, kasama lang si attorney ni Reyes, ay humarap sa buong executive committee ni Leonardo. Kalmado siya, matalas, at bawat tanong na ibinabato sa kanya ay sinasagot niya nang may di matatawarang lohika at datos. Ang plano ninyo ay kahanga-hanga, Mr. Montenegro, sabi ni Mara sa pagtatapos ng presentasyon ni Leonardo. Ngunit ang lokasyon sa Alabang, medyo malayo para sa karamihan ng skilled workforce na nasa Metro Manila. We will provide shuttles. We will build dormitories nearby. Mabilis na sagot ni Leonardo na para bang nagbebenta ng isang pangarap. Mga karagdagang gastos na ipapasa ninyo sa inyong mga kliyente? Sagot ni Mara, hindi nagpapatinag. Ang aming modelo sa sikap ay nakasalalay sa accessibility at affordability. Ang inyong luxury complex ay tila salungat doon. Nawala ng pag-asa si Leonardo. Akala niya ay tapos na. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Mara, "Gayunpaman, interesado ako sa ambisyon ng proyektong ito. Kung mapapatunayan ninyo sa akin na kaya ninyong gawing sulit ang pamumuhunan, handa akong pag-aralan." Iyon lang ang kailangan ni Leonardo. Isang maliit na siwang sa pinto. Isang sinag ng pag-asa. Gabi-gabi, pag-uwi niya. Si Mara V ang bukang bibig niya. "She's a genius, Bianca. Kailangan natin siyang makuha," sabi niya isang gabi habang naghahapunan sila. "Kung papasok ang Sikap Academy sa proyekto natin, lahat ng ibang investor susunod na." Si Bianca, na abala sa pagpicture ng kanyang pagkain, ay bahagyang tumingala. "Mukhang obsessed ka na sa kanya, Leo." "This is business, Bianca. This will solidify my position in the company." "Kay Mama." Narinig iyon ni Bianca. Ang salitang mama ay laging nakakakuha ng kanyang atensyon. Mula nang ipanganak niya si Leo Jr., naging mas maluwag sa kanya si Doña Estrella. Ngunit ramdam pa rin niya na kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga. "Kung ganoon," sabi ni Bianca, ibinaba ang cellphone. "Gawin mo ang lahat para makuha siya. Mag-invest ka ng mas malaki. Ipakita mo sa kanya na seryoso ka. Ipakita mo kay Tita Estrella na kaya mong magdala ng malaking isda." Ang mga salitang iyon, na sinadya para magbigay lakas, ang nagsilbing tulak na kailangan ni Leonardo. Sa kabilang dako, sa opisina ni Doña Estrella, ipinatawag niya ang kanyang anak. "Sino itong si Mara V?" Tanong ng matanda. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Bigla na lang siyang sumulpot. Ang kanyang pangalan ay laman ng lahat ng business columns. "Siya ang kinabukasan, Ma," masiglang sagot ni Leonardo. "Kung mako-convince ko siyang maging anchor tenant natin, ang Montenegro Alabang Project ang magiging pinakatanyag na development sa buong bansa." Tinitigan siya ni Doña Estrella. Ang mga mata ay nanunuri. "Masyado kang kampante, Leonardo. Huwag kang magpapadala sa isang magandang muka at matatamis na salita. Alamin mo muna ang kanyang pinanggalingan." "I've checked her background, Ma. Malinis, nag-aral sa ibang bansa. Bumalik para magtayo ng sariling negosyo. She's a self-made woman," paliwanag ni Leonardo. "Isa pa, si Mr. Tan mismo ang nagpakilala sa kanya sa akin." Ang pagbanggit sa pangalan ni Mr. Tan ay bahagyang nagpakalma kay Doña Estrella. Ngunit meron pa ring isang bagay sa loob niya na hindi mapakali. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa huli, ang ambisyon ay nanaig. Ang pangako ng mas malaking tubo, ng mas malawak na kapangyarihan. "Sige," sabi niya, "gawin mo ang kailangan mong gawin. Pero isang pagkakamali lang, Leonardo, at ako mismo ang babawi sa proyektong ito mula sa'yo." Sa opisina ni Mara, pinapanood nila ni Samuel ang lahat mula sa malayo. Ang bawat galaw ng mga Montenegro ay parang isang laro ng chess na sila ang kumokontrol. Isang gabi,
Nakatanggap si Mara ng isang tawag. Si Leonardo. Miss V, sabi nito sa kabilang linya. Mayroon akong final offer. Isang proposal na sa tingin ko ay hindi mo matatanggihan. Pwede ba tayong magkita? Nakangiting sumagot si Mara. Sige, Mr. Montenegro. Naghihintay ako. Pagkababa ng telepono, tumingin siya kay Samuel. Nakahanda na ang pain. Nakalunok na siya. Sagot ni Samuel. Kasama ang hook, line, and sinker. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagpaplano, isang text message ang dumating sa cellphone ni Samuel. Mula ito sa kanyang private investigator. Binasa niya ito at biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Mara, sabi niya, may kailangan kang malaman. Ano yon? Itinaas ni Samuel ang kanyang tingin mula sa cellphone. May nakuha akong impormasyon tungkol sa birth certificate ni Leo Jr. May mali. Ang mga salitang may mali ay umalingaungaw sa loob ng tahimik na opisina ni Mara. Napahinto siya. Ang malamig na kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bakas ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin, Samuel? Ang pangalan ng doktor na nakapirma sa birth certificate. Sinubukan kong hanapin. Walang record. Para siyang multo. Paliwanag ni Samuel. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. At ang ospital kung saan isinilang ang bata. Isang maliit na lying-in clinic sa Laguna na nagsara 2 buwan pagkatapos ng panganganak. Masyadong malinis, masyadong planado. Isang nanlalamig na pakiramdam ang gumapang sa kalooban ni Mara. Ang plano niya ay nakatuon sa pananalapi, sa pagwasak sa negosyo ng mga Montenegro. Ngunit ito ay iba. Mas personal, mas madilim. Ano ang hinala mo? Tanong niya. Ang boses ay mas mababa kaysa di. Hindi ko pa alam, pero isa itong sinulid. At kung saan man ito patungo, kailangan nating malaman. Sagot ni Samuel. Mag-iingat ka, Mara. Kung may itinatago sila ng ganito kalaki, mas delikado sila kaysa sa inaakala natin. Ang babalang iyon ay nanatili sa isip ni Mara sa kanilang susunod na pagkikita ni Leonardo. Nasa isang mamahaling restaurant sila sa isang pribadong silid. Inilatag ni Leonardo ang kanyang final offer, isang napakagandang kontrata na nagbibigay sa Sikap Academies ng mga paborableng kondisyon at malaking bawas sa upa para sa unang 5 taon. Halos isinusuko na nito ang lahat sa sobrang desperado na makuha ang kanyang pirma. So what do you say, Miss V? Tanong ni Leonardo. Ang mga mata ay nagliliwanag sa pananabik. Pag-aaralan ko. Simpleng sagot ni Mara. Kinuha ang folder. Pero bago yan, may gusto lang akong itanong, out of curiosity. Kahit ano, mabilis na sagot ni Leonardo. Itinuon ni Mara ang kanyang tingin sa kanya. Isang tinging tila bumabasa hanggang sa kaluluwa. Masaya ka ba, Mr. Montenegro? Natigilan si Leonardo. Hindi yun ang tanong na inaasahan niya. Ano? Sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, masaya ka ba talaga? Isang pilit na tawa ang kumawala kay Leonardo. Of course I am. I have everything a man could want. Everything. Ulit ni Mara. Ang boses ay may pahiwatig ng pagdududa. O lahat lang ng bagay na inaasahan ng iba na gugustuhin mo? Hindi nakasagot si Leonardo. Ang mga salita ni Mara ay tumama sa isang bahagi niya na matagal na niyang ibinabaon. Ang kanyang mga sariling pangarap na isinuko para sa pangalan ng pamilya. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, ang mga lamat ay nagsisimula ng lumitaw. Ang paunang pondo para sa Alabang Project ay nagsisimulang maubos dahil sa mga maling desisyon na kagagawa ng mga maling impormasyon na palihim na ipinakakalat ng kampo ni Mara. Mga supplier na biglang nag-back out, mga permit na biglang naantala. Si Leonardo ay laging wala, laging nasa meeting, laging kausap sa telepono si Mara V. Nagsimulang maramdaman ni Bianca ang pagbabago. Si Leonardo, na dati sunod-sunuran sa kanya,
ay lagi ng iritable. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging nauuwi sa pera at sa proyekto. Hindi mo na ako binibigyan ng oras, Leo. Reklamo ni Bianca isang gabi, habang si Leonardo ay abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanilang silid. Bianca, not now. Stress na stress ako. Sagot nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Stress? O baka naman yung Mara V na yan ang laging nasa isip mo? Akusa ni Bianca. Ang selos ay halata sa kanyang boses. Ano ka ba? Trabaho lang to, sigaw ni Leonardo. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya nito. Natigilan si Bianca. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri, ay biglang nagpapakita ng ngipin at natakot siya. Dahil sa takot, gumawa siya ng isang bagay na palihim. Kinontak niya ang isang numero sa kanyang cellphone. Isang numerong hindi nakapangalan. Hello? Sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kailangan nating mag-usap. Mabilis na sabi ni Bianca. Ang boses ay nanginginig. Nababahala ako. Baka malaman nila. Ang hindi niya alam, sa labas ng mansyon, sa isang sasakyang walang ilaw na nakaparada sa di kalayuan, may isang taong nagre-record ng tawag na yon. Ang private investigator ni Samuel Reyes. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Ipinatawag ni Doña Estrella si Leonardo. Ano ang nangyayari sa proyekto mo? Nakarating sa akin na nalulugi na tayo bago pa man magsimula. Galit na sabi ng matanda. Temporary setback lang yon, ma. Kapag pumirma na si Mara V, babalik lahat ng puhunan. Pangangatwiran ni Leonardo. Pinipilit na maging kalmado. Lagi na lang si Mara V. Sino ba talaga yan? Giit ni Doña Estrella. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay lumalalim. Isang hapon, nagpasya si Doña Estrella na kailangan niyang makilala ang babaeng ito. Nagkataon na kumain siya sa restaurant kung saan alam niyang may lunch meeting si Mara. Mula sa kanyang mesa, pinanood niya ito. Pinanood niya ang bawat kilos, ang paraan ng pag-upo, ang paraan ng paghawak nito sa baso. Mayroong pamilyar sa babaeng ito, isang bagay sa tindig nito, sa paraan ng pag-angat ng baba nito kapag nagsasalita. Nilapitan niya ito. Miss V? Sabi niya. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. Napatingala si Mara. Nagkunwaring nagulat. Doña Estrella Montenegro, what a surprise! I've heard so much about you from my son, sabi ng matanda. You have him wrapped around your little finger. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Mara. I'm just a businesswoman, Doña. I go where the opportunities are. Tinitigan siya ni Doña Estrella. Sinusubukang hanapin ang kahit anong lamat sa kanyang pagkukunwari. You remind me of someone. Isang taong matagal ko nang kinalimutan. Hindi na tinag si Mara. Marami po siguro akong kamukha. Ang pagtatagpong iyon ang nagtulak kay Doña Estrella na gawin ang isang bagay na dapat ay ginawa niya sa simula pa lang. Pag-uwi niya, tinawagan niya ang pinagkakatiwalaan niyang hepe ng seguridad. Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao, utos niya. Mara V, lahat. Ang tunay niyang pangalan, ang pamilya niya, kung saan siya nag-aral ng elementarya. Gusto kong malaman kung ano ang kinain niya sa almusal kahapon. Walang ititira. Samantala, sa opisina ni Mara, hawak na niya ang isang mahalagang piraso ng puzzle, isang sobre na iniabot sa kanya ni Samuel. Nakuha ng tao ko, sabi ni Samuel, isang kopya mula sa isang source sa loob ng NSO. Dahan-dahang binuksan ni Mara ang sobre. Sa loob, isang kopya ng birth certificate ni Leo Jr. at sa ilalim, malinaw na nakasulat ang pangalan ng ama. Hindi Leonardo Montenegro, kundi ang pangalan ng pinakamalaking business rival ng mga Montenegro. Napapikit si Mara. Ang plano ay biglang nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dugo. Sa linya ng lahi. Ang bagay na pinakamahalaga para kay Doña Estrella.
Hawak niya ngayon ang bomba na sasabog sa pundasyon mismo ng palasyo ng mga Montenegro. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang nakakatakot at malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Checkmate! Bulong niya. Ang piraso ng papel sa kamay ni Mara ay mas mabigat kaysa sa anumang dokumento ng negosyo na nahawakan niya. Hindi ito naglalaman ng mga numero ng kita o pagkalugi, kundi isang sikretong kayang magwasak ng isang dinastiya. Si Leo Jr., ang prinsipe ng imperyo ng Montenegro, ang nag-iisang tagapagmana, ay hindi isang Montenegro. Tinitigan ni Mara ang pangalan ng lalaking nakasulat bilang ama. Si Miguel de Luca, isang pangalang kilalang-kilala sa mundo ng korporasyon, isang pangalang kinamumuhian ni Doña Estrella Montenegro nang higit sa lahat. Ang pamilya de Luca at Montenegro ay magkaribal sa negosyo sa loob ng maraming dekada. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mara. Si Bianca Cruz, sa kanyang paghahangad ng seguridad, ay hindi lang naghahanap ng reserba. Naghahanap siya ng reserba sa kampo mismo ng kalaban. Napakatuso at napakatanga. Ang plano natin ay magbabago, sabi ni Mara kay Samuel. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Itinupi niya ang kopya ng birth certificate at itinago sa isang safe. Ang pagbagsak ng kanilang pananalapi ay magiging mabagal at masakit. Pero ang pagbagsak ng kanilang dangal, iyon ang dapat maging mabilis at nakakahiya. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Samuel. Gagamitin natin ang pinakamahalaga para kay Doña Estrella laban sa kanya. Ang kanyang dugo. Ang kanyang legacy. Sagot ni Mara. Pero hindi pa ngayon. Hahayaan muna natin siyang mag-isip na siya ang may kontrol. Hahayaan natin siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Nagsimula ang operasyon. Gamit ang isang encrypted email address, nagpadala si Mara ng isang mensahe sa personal na email ni Doña Estrella. Walang salita. Isang larawan lang. Isang larawan na kuha mula sa malayo kung saan makikita si Bianca na palihim na nakikipagkita sa isang lalaki sa lobby ng isang hotel. Ang mukha ng lalaki ay hindi malinaw, ngunit sapat na para magtanim ng binhi ng pagdududa. Sa mansyon, tinitigan ni Doña Estrella ang larawan sa kanyang tablet. Kumunot ang kanyang noo. Sino ang lalaking ito? Bakit kailangang makipagkita ng manugang niya ng patago? Ang maliit na pagdududang iyon ay nagsimulang kumalat na parang lason sa kanyang sistema. Sa hapagkainan, sinimulan niyang obserbahan ang lahat. Ang paraan ng pag-iwas ni Bianca sa kanyang tingin. Ang pilit na pakikipaglaro ni Leonardo sa bata na tila isang obligasyon at ang bata mismo. Tinitigan niya ang mukha ng 5 taong gulang na si Leo Jr. Dati, ang nakikita lang niya ay ang kinabukasan ng pangalan ng Montenegro. Ngayon, hinahanap niya ang mga bakas, ang mga mata. Kanino ba nagmana ng kulay berdeng mga mata ang batang ito? Walang sino man sa pamilya nila ang may ganoong kulay ng mata, ang hugis ng ilong. Hindi katulad ng kay Leonardo. Estrella, ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik. Puna ni Leonardo. Marami lang akong iniisip, sagot ng matanda. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang apo na masayang kumakain ng ice cream. Samantala, si Bianca ay nagsimulang makaramdam ng panganib. Ang mga tingin ni Doña Estrella ay mas tumatalas. Ang mga tanong nito ay mas mapanuri. Saan ka galing kahapon, Bianca? Sino ang mga kasama mo sa charity event na yon? Pakiramdam ni Bianca ay unti-unti nang sumisikip ang mga pader sa paligid niya. Alam niyang kailangan niya ng plano. Isang paraan para makatakas kung sakaling bumagsak ang lahat. Muli niyang tinawagan si Miguel de Luca. Miguel, kailangan ko ng pera. Malaki, sabi niya sa telepono. Ang boses ay desperado. Ililipat ko sa isang offshore account para sa seguridad natin. Ang hindi niya alam, ang bawat galaw niya
ay sinusubaybayan. Habang nagpapatuloy ang panloob na tensyon sa pamilya, ipinagpatuloy ni Mara ang pag-atake sa panlabas. Sa wakas, ay pumayag siyang pumirma sa kontrata para sa Alabang Project. Ngunit may mga kondisyon. Nagdemand siya ng mas malaking control sa operations at ng isang upuan sa board para sa isang kinatawan mula sa Sikap Academies, si Samuel Reyes. Sa sobrang desperado ni Leonardo na maipakita sa kanyang ina na nagtatagumpay siya, pumayag ito sa lahat. Sa unang board meeting na dinaluhan ni Samuel, nagsimula ang pagguho gamit ang kanyang legal na kaalaman at ang mga insider information na nakukuha nila. Kinuwestiyon niya ang bawat desisyon, hinarang ang mga pautang, at inilantad ang mga maliliit na anomalya na sila rin ang nagtanim. Ang Montenegro Corporation ay nagsimulang dumanas ng death by 1,000 cuts. Nagsimulang magalit ang mga investor. Ang presyo ng kanilang stock ay nagsimulang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Mara si Leonardo. "Mr. Montenegro," sabi niya, "ang boses ay puno ng pag-aalala. Nababahala ako sa direksyon ng kumpanya. Tila hindi ninyo kontrolado ang sitwasyon. I can fix this, Miss V." Nauutal na sagot ni Leonardo. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. "Siguro nga," sabi ni Mara. "O siguro, hindi talaga ikaw ang may problema. Siguro ang problema ay nasa pundasyon mismo ng iyong pamilya." Bago pa makasagot si Leonardo, ibinaba na ni Mara ang telepono. Iniiwan itong nag-iisip at lalong naguguluhan. Ang huling hakbang sa yugtong ito ng plano ay ang pinakamasakit. Isang gabi, isa pang email ang natanggap ni Doña Estrella. Oras na ito, hindi na ito isang malabong larawan. Isa itong video. Isang malinaw na video na kuha ng CCTV sa isang pribadong airport. Makikita si Bianca na may kasamang isang lalaki at isang bata. Ang bata ay si Leo Jr. at ang lalaki? Sa pagkakataong ito, malinaw na malinaw ang mukha ni Miguel de Luca. Sa video, makikita si Miguel na lumuluhod at niyayakap ang bata. Isang yakap na hindi maipagkakamali. Ang yakap ng isang ama. Halos mabitawan ni Doña Estrella ang kanyang tablet. Nanlalabo ang kanyang paningin. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang legacy. Ang dugo. Ang lahat ng pinaghirapan niya. Isang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang pagdududa ay naging isang nakakayanig na katotohanan. Ngunit kasabay ng sakit, isang mas matinding damdamin ang umusbong sa puso ni Doña Estrella. Isang nag-aapoy, walang awang galit. Hindi lang para kay Bianca, kundi para sa lahat ng nagtangkang lokohin siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang anak. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga abogado. Tinawagan niya ang kanyang hepe ng investigador. "Yung pinapaimbestiga ko sa'yo. Yung babaeng si Mara V." Sabi niya, ang boses ay nanginginig saglit. "May nakuha ka na ba?" "Opo, Donya," sagot ng lalaki. "Medyo nahirapan kami. Masyadong malinis ang mga record niya. Pero may nahanap kaming isang butas. Isang koneksyon sa isang maliit na community school sa Quezon City, 5 taon na ang nakalipas. May ipapadala po ako sa inyong litrato." Ilang sandali pa, isang imahe ang lumitaw sa screen ni Doña Estrella. Isang luma at medyo malabong class picture. Sa gitna, kasama ng mga bata, ay isang guro na may mahinhing ngiti. Kinilabutan si Doña Estrella. Ang nangiti ay mahinhin. Ngunit ang mga mata, kinikilala niya ang mga matang yon. Ang mga matang nakita niya sa restaurant. Ang mga matang puno ng determinasyon. Ang mga mata ng babaeng unti-unting sumisira sa kanyang imperyo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, hirap sa paghinga. At sa kanyang nanginginig na mga labi, binigkas niya ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang pangalan na ngayon ay bumabalik. Para singilin siya. Amara Villanueva. Ang pangalang iyon, Amara Villanueva,
ay parang isang bombang sumabog sa loob ng marangyang opisina ni Doña Estrella. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan ng pagkakanulong napaka-perpekto at napakalamig. Ang babaeng simple na minsan niyang hinamak. Ang manugang na ipinatapon niya na parang basura. Ang ina ng apong hindi man lang niya ipinagluksa. Bumalik siya. At ngayon, siya si Mara V, isang makapangyarihang CEO na may hawak sa leeg ng kanyang kumpanya. Hindi ito kapighatian ang naramdaman ni Doña Estrella. Hindi pagsisisi, kundi isang dalisay, nagyeyelong galit. Ang galit ng isang reyna na ang kaharian ay nilapastangan ng isang taong itinuring niyang hamak na alipin. Paano siya nagkamali ng ganito? Paano niya hinayaang makalapit ng ganito ang isang anino mula sa nakaraan? Ang pagmamaliit niya kay Amara noon ang naging pinakamalaki niyang pagkakamali. So, the little teacher learned how to bite. Bulong niya sa sarili, ang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Let's see how sharp her teeth are. Ang unang ginawa ni Doña Estrella ay harapin ang ahas sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Ipinatawag niya si Bianca sa kanyang silid-aklatan. Nang pumasok si Bianca, na may pilit ng ngiti at suot ang pinakabago niyang designer dress, hindi siya pinaupo ni Doña Estrella. Sa halip, inihagis nito ang tablet sa ibabaw ng mesa. Nasa screen ang video ni Bianca kasama si Miguel de Luca at ang bata. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Bianca. Tita, I can explain. Huwag mo akong tawaging tita, you filthy whore. Dumagundong ang boses ni Doña Estrella, puno ng pagkamuhi. Akala mo maloloko mo ako? Akala mo maipapasok mo ang bastardo ng isang De Luca sa pamamahay ko? Nanginginig na napaluhod si Bianca. Patawarin niyo po ako. Donya, please. Gagawin ko po ang lahat. Wala ka nang magagawa, malamig na sabi ni Doña Estrella. Lumapit dito at tinitigan ito mula sa itaas. Makinig ka. At makinig kang mabuti. Aalis ka sa bahay na ito ngayong gabi. Walang dadalhin kundi ang mga damit sa katawan mo. Ang bata, maiiwan. Gagamitin ko siya para wasakin si Miguel de Luca. At ikaw, kapag sinubukan mong bumalik o makipag-ugnayan kanino man, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng sikat ng araw. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Bianca kundi tumango. Habang humahagulgol, ang kanyang kastilyong buhangin ay gumuho na. Pagkaalis ni Bianca, ipinatawag naman ni Doña Estrella ang kanyang anak. Pumasok si Leonardo, ang muka ay gusot dahil sa mga problema sa kumpanya. Ma, I'm very busy. Umupo ka, utos ng ina. Ipinakita rin niya rito ang video. Napatulala si Leonardo. Tinitigan niya ang screen pabalik-balik. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, lahat ay naghalo-halo sa kanyang mukha. Hindi ito totoo. Huwag kang magpakatanga, Leonardo, sigaw ni Doña Estrella. Niloko ka niya. Niloko niya tayong lahat. Ang batang kinilala mong anak sa loob ng 5 taon ay dugo ng ating kaaway. Napahawak si Leonardo sa kanyang ulo. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang babaeng ipinagpalit niya kay Amara. Ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang totoong anak ay niloko lang din siya. Ngunit ang galit ni Doña Estrella ay hindi pa tapos. At ikaw, ang kahinaan mo ang nagdala sa atin dito. Nagpauto ka sa babaeng yan. At ngayon, nagpapauto ka na naman sa isa pa. Ano ang ibig mong sabihin, ma? Si Mara V, sabi ni Doña Estrella. Ang bawat salita ay mabigat. Ang henyo na hinahangaan mo. Ang babaeng unti-unting lumalamon sa ating kumpanya. Alam mo ba kung sino talaga siya? Huminga ng malalim si Doña Estrella at binitiwan ng pangalan na parang isang sumpa. Siya si Amra. Kung kanina ay gumuho ang mundo ni Leonardo, ngayon ay para siyang tinamaan ng kidlat.
Amara. Imposible. Ang Amara na kilala niya ay mahina, tahimik, isang babaeng kayang-kaya niyang kontrolin. Ang Mara V na kaharap niya ay isang diyosa ng digmaan sa mundo ng korporasyon. Pero habang iniisip niya, ang mga piraso ay nagsimulang magtugma. Ang mga mata, ang pamilyar na kislap, ang mga tanong nito tungkol sa kanyang kaligayahan, lahat ay isang plano, isang napakatagal na paghihiganti. At ikaw ang nagpasok sa kanya sa loob mismo ng ating kaharian, sabi ni Doña Estrella. Ang boses ay puno ng panunumbat. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng kutsilyo na ipangsasaksak sa ating likuran. Naiwang tulala si Leonardo, hindi makapagsalita. Nilalamon ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Alam ni Doña Estrella na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang unang hakbang ay tanggalin ang espiya sa loob. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Ang agenda, tanggalin si Samuel Reyes sa board dahil sa conflict of interest. Ngunit handa na sina Mara at Samuel. Hindi ninyo ako basta-basta matatanggal, sabi ni Samuel sa pulong, kalmadong kalmado. Ayon sa kontratang pinirmahan mismo ni Mr. Montenegro, ang posisyon ko ay hindi maaaring tanggalin nang walang sapat na ebidensya ng malfeasance na wala kayo. At kung susubukan ninyo, idedemanda ko ang Montenegro Corporation ng breach of contract na magdudulot ng mas malaking pinsala sa inyong stock prices. Isang legal na bitag na outplay na naman sila. Naiwang walang magawa si Doña Estrella kundi pagmasdan si Samuel na nakaupo sa kanyang boardroom, isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos ng pulong, nag-iisa na lang si Doña Estrella sa kanyang opisina. Gabi na. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap sa labas. Dati, ang tanawing iyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, para itong mga mata ng buwitre na naghihintay sa kanyang pagbagsak, nagkaroon siya ng isang panaginip noong nakaraang gabi. Bumalik siya sa tondo, sa barong-barong kung saan siya lumaki. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang gutom, marungis at puno ng pangarap na makatakas. Ang pangarap na yon ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat, kahit ang manapak ng tao, para umangat. At ngayon, ang multo ng isang babaeng may parehong determinasyon, isang babaeng siya mismo ang lumikha dahil sa kanyang kalupitan, ang siya namang sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Mara. Alam niyang ito na ang huling baraha. Isang desperadong hakbang. Sumagot si Mara sa unang ring. Donya, I've been expecting your call. Tigilan mo na to, Amara, sabi ni Doña Estrella. Ang boses ay pagod na. Ano ang gusto mo? Pera? Sabihin mo ang presyo mo. Isang mahinang tawa ang narinig ni Doña Estrella mula sa kabilang linya. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ba? Sabi ni Mara. Hindi pera ang habol ko. Ang pera ninyo ay wala ng halaga sa akin. Kung gayon ano? Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko 5 taon na ang nakalipas. Sagot ni Mara. Ang boses ay biglang naging yelo. Ang mawalan ng lahat. Ang maiwang mag-isa sa dilim. Bukas, sa annual stockholders meeting, matatapos ang lahat. Magkita tayo doon. Ibinaba ni Mara ang telepono. Naiwan si Doña Estrella na hawak ang patay na linya. Alam niya, ito na ang katapusan. Ang babaeng minsan niyang itinuring na isang langgam ay isa na palang dragon. At bukas, sasalubungin niya ang apoy nito. Ang araw ng annual stockholders meeting ng Montenegro Corporation ay dumating na may mabigat at kulay-abong kalangitan. Isang hula sa kung ano ang magaganap sa loob ng Grand Ballroom ng Montenegro Tower. Ang hangin ay puno ng tensyon. Ang mga mukha ng mga stockholder na dumarating ay puno ng pag-aalala. Dala ng mga balitang kumakalat tungkol sa pagbagsak ng stock at mga internal na problema ng kumpanya.
Sa loob ng isang pribadong holding room, hinarap ni Doña Estrella ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang damit na kulay dugo, isang desperadong pagtatangka na magpakita ng kapangyarihan na hindi na niya nararamdaman. Sa tabi niya, si Leonardo ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang muka ay blangko, ang mga mata ay walang buhay. Ang paghahayag kagabi ay tila ninakaw ang lahat ng natitirang espiritu sa kanya. "Makinig ka, Leonardo," sabi ni Doña Estrella. "Hindi tumitingin dito, kundi sa refleksyon nito. Ano man ang mangyari mamaya, tumayo ka ng tuwid. Ikaw ay isang Montenegro. Huwag na huwag mong ipakita sa kanila na talo ka na." Hindi sumagot si Leonardo. Sa kabilang panig ng gusali, sa isa pang silid, si Mara ay kalmadong nagkakape kasama si Samuel. Nakasuot siya ng isang simpleng puting power suit, isang stark na kaibahan sa pula ni Doña Estrella. Siya ang liwanag na maglalantad sa lahat ng dilim. "Handa na ang lahat," sabi ni Samuel. "Ang mga kopya ng ebidensya ay naipamahagi na sa mga piling miyembro ng media na pinagkakatiwalaan natin, naka-embargo hanggang sa hudyat mo. Ang mga mosyon ay nakahanda na." Tumango si Mara. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa parehong tatanawin na minsan niyang tinitigan bilang isang bilanggo. Ngayon, tinitingnan niya ito bilang isang mananakop. "Tapusin na natin ito," sabi niya. Nang pumasok si Mara sa ballroom, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Kilala na siya ng lahat bilang ang CEO ng Sikap Academies, ang babaeng may hawak sa kinabukasan ng Alabang Project. Ngunit may iilan, tulad ni Doña Estrella na nasa entablado, na nakakakita sa kanya bilang kung sino talaga siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng silid. Isang digmaan ng titigan. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan. Umupo si Mara sa harap na hilera, sa isang upuang nakalaan para sa mga major investor. Kalmado, tahimik. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para magdulot ng alon ng bulungan sa buong silid. Sinimula ni Leonardo ang pulong. Ang kanyang boses ay nanginginig habang binabasa niya ang isang inihandang talumpati tungkol sa mga hamon at panibagong direksyon. Ang bawat salita ay walang laman at alam ito ng lahat. Pagkatapos ng kanyang nakakaawang ulat, binuksan ang sahig para sa mga tanong. Ito na ang hudyat. Isang matandang stockholder na palihim na kapanalig ni Mara, ang unang tumayo. "Mr. Montenegro, ang ulat ninyo ay puno ng magagandang salita. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang kumpanya ay nalulugi. Ang tanong ko ay, may tiwala pa ba kayo sa pamumuno ni Mr. Leonardo Montenegro?" Ang tanong ay diretsahang nakatutok kay Doña Estrella. Bago pa makasagot ang matanda, tumayo si Mara. Lahat ay natahimik. "Kung maaari," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umaabot sa bawat sulok ng silid. "Hindi lang ang pamumuno ni Mr. Montenegro ang dapat nating questionin, kundi ang integridad ng buong pamilya." Isang kolektibong paghinga ang narinig. "Ano ang ibig mong sabihin, Mr. V?" Hamon ni Doña Estrella. Tumatayo na rin. Naglakad si Mara patungo sa gitna. Malapit sa entablado, hinarap niya si Doña Estrella. "Kilala niyo ako, hindi ba, Doña? Hindi bilang si Mara V. Kilala niyo ako bilang si Amara Villanueva." Ang pangalan ay bumagsak na parang bomba. Ang mga bulungan ay naging malakas na ugong. Ang mga kamera ng media na naroon ay nagsimulang mag-flash. "Ang babaeng ito ay wala sa katinoan," sigaw ni Doña Estrella, sinusubukang bawiin ang kontrol. "Security! Ilabas siya!" "Hindi ako aalis," matatag na sabi ni Mara. Dahil ang mga stockholder na ito ay may karapatang malaman kung sino talaga ang mga taong pinagkakatiwalaan nila ng kanilang pera. May karapatan silang malaman na ang CEO na ito, tinuro niya si Leonardo, ay isang manloloko. "Patunayan mo."
Hamon ni Leonardo. Sa wakas ay nagkaroon ng tinig. Sige, sabi ni Mara at lumingon kay Samuel. Sa isang senyas mula kay Samuel, isang malaking screen sa likod ng entablado na dating nagpapakita ng logo ng Montenegro ay biglang nagpakita ng isang dokumento. Ang financial statement ng Alabang Project na may mga naka-highlight na transaksyon na nagpapakita ng malinaw na pandaraya. Mga transaksyon na si Mara mismo ang nagtanim para sundan ni Leonardo. Iyan ay ebidensya ng fund diversion na ginawa ni Mr. Montenegro na naglipat ng pondo ng kumpanya sa mga pribadong account. Paliwanag ni Mara. Peke yan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Leonardo. Talaga ba? Tanong ni Mara. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito? Ang screen ay nagbago. Ipinakita nito ang kopya ng birth certificate ni Leo Jr. Ang pangalan ng ama, Miguel de Luca, ay pinalaki para makita ng lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Estrella ay napahawak sa kanyang dibdib, ang muka ay namutla. Si Leonardo ay napaurong na parang sinampal. Ang kahihiyan ay hindi masukat. Hindi lang niya niloko ang kumpanya. Patuloy ni Mara, ang boses ay parang latigo. Niloko niya ang kanyang sariling pamilya. Ipinakilala niya ang dugo ng kalaban sa loob ng kanyang pamamahay at tinawag itong tagapagmana. Ang ugong ay naging isang malakas na kaguluhan. Ang mga tao ay nagsimulang magsigawan. Ngunit hindi lang siya ang may kasalanan, sabi ni Mara. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay direktang tumusok kay Doña Estrella. Dahil ang puno ay nabubulok mula sa ugat. Lumingon siya sa mga stockholder. Tatanungin ko kayo, magtitiwala ba kayo sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan? Sa isang reyna na nagtapon sa isang nagdadalamhating babae sa kalye pagkatapos nitong mawalan ng anak? Ang anak na tunay na Montenegro. Ang apong hindi man lang nila binigyan ng disenteng pamamaalam. Ang huling mga salitang iyon ay puno ng tunay na sakit at naramdaman yon ng lahat. Ang galit ng mga tao ay bumaling ngayon kay Doña Estrella na nakatayong tila isang estatwang yelo, talunan at hubad sa harap ng lahat. Harapan na ito, Doña, bulong ni Mara. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tapos na ang pagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan. Bago pa may makakilos, isa pang pinto ang bumukas. Pumasok ang mga ahente ng NBI. Leonardo Montenegro, sabi ng hepe, inaaresto ka namin para sa kasong estafa at corporate fraud. Habang papalapit ang mga ahente, si Leonardo ay napatingin sa kanyang ina, naghahanap ng tulong. Ngunit si Doña Estrella ay nakatitig lang kay Mara. Ang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata, ang dating guro at ang dating reyna. Tapos na ang laro, sabi ni Mara. Ang eksena sa ballroom ay mabilis na naging isang sirko ng kaguluhan. Ang mga stockholder ay nagsisigawan, nagtatanong, nagagalit. Ang mga mamamahayag na kanina'y pigil ay sumugod na. Ang mga flash ng kanilang kamera ay walang tigil na kumikislap. Kinukuha ang bawat anggulo ng pagbagsak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mara ay tumayo na, parang isang bato, sa gitna ng rumaragasang ilog. Kalmado, tapos na ang kanyang bahagi. Ang mga binhi ng paghihiganti na itinanim niya sa loob ng 5 taon ay sabay-sabay na namunga. Pinanood niya habang nilalapitan ng mga ahente si Leonardo. Walang pag-asang tumingin si Leonardo sa kanyang ina, ngunit si Doña Estrella ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Mara, isang nagyayelong titig na nangangako ng impyerno. Para sa isang sandali, tila wala silang ibang nakikita, kundi ang isa't isa. Wala akong kasalanan. Ito ay isang set-up. Sigaw ni Leonardo habang pinoposasan. Ang kanyang boses
ay puno ng desperasyon. "Ma, tulungan mo ako." Ngunit huli na ang lahat. Kinaladkad siya palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nilamon ng ingay. Ang CEO ng Montenegro Corporation, inaresto sa harap mismo ng kanyang mga stockholder. Isang imaheng hindi na kailanman mabubura. Sunod na naging target ng kaguluhan si Doña Estrella. Pinalibutan siya ng mga reporter, sinasalubong ng mga tanong na parang mga bala. "Doña, totoo po bang hindi ninyo apo si Leo Jr.? May kinalaman po ba kayo sa fraud na ginawa ng anak ninyo? Totoo po ba ang mga akusasyon ni Miss Villanueva?" Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatayo, matigas na parang marmol. Ngunit sa ilalim ng matapang na anyo, nakita ni Mara ang maliliit na lamat, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay, ang pagkawala ng kulay sa kanyang mga labi. Si Bianca naman, na nanonood ng live stream mula sa isang malayong lugar, ay napahagulgol. Tapos na, wala na siyang babalikan. Wala na siyang kapangyarihan. Isa na lang siyang takas, isang kahihiyan. Sinubukan niyang tawagan si Miguel de Luca, ngunit hindi na ito sumasagot. Ginamit lang din siya. Habang ang imperyo ay gumuho sa loob ng ballroom, si Mara ay tahimik na lumabas sa isang tagong pinto sa gilid. Naghihintay sa kanya si Samuel sa isang tahimik na pasilyo. Ang adrenaline ng laban ay unti-unti nang nawawala, at ang nararamdaman na lang ni Mara ay isang kakaibang kawalan, isang bigat. "Nakamit mo na, Mara?" sabi ni Samuel. Ang boses ay mahinahon. "Nakuha mo na ang hustisya." "Hustisya ba ito, Samuel?" tanong niya. Ang tingin ay malayo, nakatanaw sa bintana, kung saan nagsisimula ng umambon. O isa lang itong walang katapusang bilog ng sakit? Hindi sumagot si Samuel. Alam niyang walang madaling sagot sa tanong na yon. Sa mga sumunod na araw, ang pagbagsak ng Montenegro Corporation ay naging pambansang balita. Ang kanilang stock ay bumagsak sa puntong wala na itong halaga. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nag-pull out. Ang mga bangko ay nagdemand ng bayad sa kanilang mga utang. Ang toring matagal nilang itinayo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Si Leonardo ay nakakulong, nahaharap sa maraming kaso. Ang kanyang kayamanan ay hindi siya kayang iligtas mula sa mga rehas na bakal. Si Doña Estrella ay hindi kinasuhan, ngunit ang kanyang parusa ay mas matindi pa. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang dambuhalang mansyon na ngayon ay isa ng mausoleo ng mga sirang pangarap. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ang bawat teleponong tumutunog ay hindi na para sa mga deal sa negosyo, kundi para sa mga abogado at bill collector. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang kumpanya, ang kanyang anak, at higit sa lahat, ang kanyang legacy. Isang hapon, habang nag-iimpake si Mara sa kanyang penthouse office, handa nang lisanin ang lahat. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating, isang social worker, at kasama nito ay isang maliit na batang lalaki na may malulungkot na berdeng mga mata. Si Leo Jr., "Miss Villanueva," sabi ng social worker, iniwan ng kanyang ina. Ang pamilya Montenegro ay tumangging kunin ang kustodya. Sa ngayon, siya ay nasa pangangalaga ng estado. Ngunit sa aming investigasyon, lumabas na mayroon kayong kaugnayan sa pamilya noon. Naisip namin, baka tumingin si Mara sa bata. Ang batang ito, na naging instrumento sa digmaan, ay isa ring biktima. Walang kasalanan, inosente. Ang produkto ng kasakiman at kasinungalingan ng mga taong dapat sana'y nag-alaga sa kanya. Nakita niya sa mga mata ng bata ang parehong pagkalito at kalungkutan na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas, isang bilog ng sakit. At sa sandaling iyon, nagpasya siya. "Ako ang bahala sa kanya," sabi niya sa social worker. Ang kanyang boses ay puno ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Hindi awa, kundi compassion.
Habang papaalis ang kaguluhan ng kanyang paghihiganti, sa gitna ng mga abo ng imperyong kanyang winasak, isang bagong desisyon ang nabuo sa puso ni Amara. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang kinabukasan na hindi ipinagkait sa kanya. Hawak niya sa isang kamay ang isang maleta at sa kabilang kamay, ang maliit na kamay ng isang batang hindi sa kanya, ngunit ngayon ay kanyang responsibilidad. Habang naglalakad sila palayo sa gusaling naging sentro ng kanyang digmaan, hindi napigilan ni Mara na mapatingin sa huling pagkakataon sa Montenegro Tower na matatagpuan sa di kalayuan. Dati, para sa kanya, isa yung simbolo ng sakit at pang-aapi. Ngayon, isa na lang itong gusali. Isang walang buhay na istruktura ng bakal at salamin. Walang kapangyarihan sa kanya. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngunit sa halip na makaramdam ng matamis na tagumpay, ang naramdaman lang niya ay isang malawak na katahimikan. Saan po tayo pupunta? Ang maliit na boses ni Leo Jr. ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumingin si Mara sa bata. Ang mga berdeng mata nito ay puno ng pagkalito at takot. Sa isang iglap, hindi ang anak ni Bianca Cruz o Miguel de Luca ang nakita niya, kundi isang batang naliligaw na nangangailangan ng kanlungan. Isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa labi ni Mara. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Uuwi na tayo, sagot niya. Hindi sa Makati ang kanilang destinasyon, hindi sa Ortigas. Sa pamamagitan ni Samuel, mabilis niyang inayos ang lahat. Ibinenta niya ang kanyang shares sa Sikap Academies na ngayon ay mas malaki pa dahil sa pagbagsak ng Montenegro. Tinanggihan niya ang anumang bahagi mula sa naluging kumpanya ng mga Montenegro. Inayos niya ang mga legal na papeles para sa legal na pag-aampon sa bata na binigyan niya ng bagong pangalan, Angelo. Isang anghel na dumating sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos, tinalikuran niya ang lahat. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang pangalang Mara Fee. Naglakbay sila patimog, palayo sa ingay at polusyon ng syudad. Ang kanilang destinasyon, isang maliit na bayan sa tabi ng dagat sa Batangas, ang lugar kung saan siya lumaki, ang lugar na puno ng masasayang alaala, bago pa man pumasok sa buhay niya ang mga Montenegro. Bumili siya ng isang simpleng bahay na bato, hindi kalayuan sa dalampasigan. Ang hangin dito ay malinis at amoy alat. Ang tunog na gumigising sa kanila sa umaga ay hindi ang busina ng mga sasakyan, kundi ang huni ng mga ibon at ang alon na humahampas sa buhangin. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng taong iyon, dahan-dahang naghilom si Amara. Hindi na niya kailangang magsuot ng power suit. Ang kanyang mga damit ay simple na lang ulit. Maluluwag at komportable. Hindi na niya kailangang magsuot ng maskara ng katapangan. Dito siya lang si Amara. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang presensya ni Angelo. Ang pag-aalaga sa bata ang naging daan para muli niyang matutunang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Tinuruan niya itong magbasa, magpinta, at maglangoy. At bilang kapalit, tinuruan siya ni Angelo kung paano muling tumawa, kung paano muling magtiwala, at kung paano makita ang ganda sa maliliit na bagay. Isang araw, binisita siya ni Samuel Reyes. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Nabisita ko si Leonardo sa kulungan, sabi ni Samuel. Mukha siyang mas matanda ng 20 taon. Lagi kanyang tinatanong. Hindi sumagot si Amra. Si Doña Estrella naman, ibinenta na ang mansyon. Nakatira na lang siya sa isang maliit na condominium, mag-isa. Patuloy ni Samuel. Sabi nila, lagi raw tulala. Nakatingin lang sa bintana. Huminto si Amara sa paglalakad at dinama ang malamig na hangin. Hindi na ako galit sa kanila, Samuel. Nagulat si Samuel. Hindi? Hindi na, sabi ni Amara umiling. Ang galit, parang lason. Habang hawak mo ito, umaasang iinumin ng iba.
Ikaw lang din ang unti-unting namamatay. Pinatawad ko na sila, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Tumingin si Samuel sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong kapayapaan sa mga mata ng kanyang kaibigan. Masaya ako para sa iyo, Amara. Bago umalis, iniabot ni Samuel ang isang sobre. Ang huling bayad mula sa pagbenta ng sikap. Malaki yan. Sapat para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Kinuha ito ni Amara. Salamat sa lahat, Samuel. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi, Amara, sagot ni Samuel, ngumiti. Tinulungan natin ang isa't isa na makahanap ng hustisya. Ngayon, pareho na tayong malaya. Kinabukasan, sinimulan ni Amara ang kanyang tunay na legacy. Gamit ang perang natanggap, hindi siya bumili ng luho. Sa halip, ipinatayo niya ang isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Isang maliit na paaralan, isang libreng paaralan para sa mga batang mangingisda sa kanilang komunidad. Isang lugar kung saan ang mga bata ay maaaring matuto ng walang takot. Kung saan ang kanilang mga pangarap ay hinihikayat, hindi tinatapakan. Isang maaliwalas na umaga, ilang buwan ang nakalipas. Nakatayo si Amara sa harap ng isang bagong pinturang gusali na may karatulang, Paaralan ng Pag-asa. Ang mga tawa ng mga bata ay pumupuno sa hangin habang sila ay naghahabulan sa bakuran. Sa di kalayuan, nakita niya si Angelo na masayang nakikipaglaro. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ang bata at kumaway. Kumaway pabalik si Amara. Ang puso niya ay puno ng isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Hindi na siya ang asawang inapi. Hindi na siya ang naghihiganting CEO. Siya si Teacher Amara ulit. At habang pinagmamasdan niya ang mga batang tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw, sa tabi ng asul na dagat, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito ang tagumpay sa isang laban. Ito ay ang kapayapaan na matatagpuan sa pagpapatawad, sa pagbibigay, at sa pagbuo ng isang bagay na mas maganda mula sa mga abo ng nakaraan. Malaya na siya sa wakas.